Maaring pumasok ang mga F-35 na jet fighter sa sentro ng tugon ng Amerika laban sa mga base ng Iran sa baybayin matapos ang isang opensiba ng Iran sa kipot ng Hormuz. Ngayong Biyernes, 8 ng Mayo 2026, hindi pa opisyal na kinukumpirma ng Pentagon ang partisipasyon ng mga F-35 na jet fighter. Gayunpaman, lumakas ang posibilidad dahil ang uri ng target na tinamaan ay tumutugma sa isang misyon ng paglusot sa himpapawid, tumpak na pagkilala at pag-atake laban sa protektadong infrastruktura sa baybayin. Ayon sa mga balita, maaaring gumamit ng mga stealth fighter jet para tamaan ang sensitibong bahagi ng baybayin ng Iran, habang sinusuportahan ng mga destroyer, mga eroplanong pansuporta at iba pang kagamitan sa labanan ang pagtawid ng hukbong dagat sa kipot ng Hormuz. Akma ang operasyon sa papel ng ganitong sasakyang panghimpapawid. Ayon sa hukbong himpapawid ng Estados Unidos, ang F-35 ay isang ikalimang henerasyon na fighter jet na idinisenyo para kumilos sa mga kapaligirang mataas ang antas ng banta, may stealth, integrated sensors at mas mataas na situational awareness. Ito mismo ang uri ng plataporma na nagkakaroon ng halaga kapag ang target ay kinabibilangan ng mga radar, command, coastal defense at mga launch point na nakakalat malapit sa isang estratehikong ruta ng dagat, na siyang eksaktong kapaligiran kung saan ang sandatahang lakas ng Estados Unidos ay kumilos upang atakehin ang mga target na militar nitong Biyernes. Ikukuwento ko na sa iyo lahat na yan, pero ngayon siguradong gugustuhin mong mag-subscribe sa channel para manatiling well-informed. Real-time na impormasyon sa pinakamataas na kalidad ng pamamahayag na iyong nakita. Sa pamantayan ng kredibilidad, Milson Alves, tinamaan ng opensiba ng Iran ang pinakapuso ng alitan, ang kontrol sa kipot ng Hormuz. Ang mga destroyer na USS Truxtun, USS Rafael Peralta at USS Mason ay naging target ng mga misil, drone at maliliit na sasakyang pandagat. Pareho ang direksyon ng sagot pero iba ang bigat nito. Pag-intercept ng mga banta at pag-atake laban sa infrastruktura na maaari nagbigay daan sa opensiba. Hanggang ngayon, wala pang opisyal o independenteng tala ng mga nasawi sa mga pag-atake sa mga base sa baybayin. Sabi ng Central Command, walang tinamaang puwersa o kagamit ang Amerikano, ngunit di nila binanggit ang bilang ng mga kaswalti sa panig ng Iran. Naitala ng Reuters ang mga ganting atake at parata ng Amerika na estrukturang militar ang target, ngunit wala silang inilabas na kumpirmadong bilang ng namatay. Ang mga lugar sa ulat ay nasa sensitibong bahagi ng timog baybayin ng Iran, kabilang ang mga reyon malapit sa Bandar Abbas, isla ng Kashmir at Minabi. Mahalaga ang Bandar Abbas dahil dito nakasentro ang hukbong dagat, daungan at pamumuno. Ang Kashmir ay bahagi ng kipot malapit sa rutang dinaraanan ng mga barkong militar at pangkalakalan. Mahalaga ang Minabe dahil malapit ito sa baybayin at sa network ng suportang ginagamit ng mga puwersa ng Iran. Naitala rin ng Al Jazeera ang mga pagsabog o ulat ng mga pagsabog sa mga lugar tulad ng Kashmir, Bandar Abbas at Minabi habang inakusahan ng Iran ang Washington ng paglabag sa tigil putukan. Simple lang ang dahilan ng sagot ng Amerika. Kung magagawa ng Iran na gawing plataporma ng tuloy-tuloy na banta ang baybayin, anumang barko na susubok dumaan sa Hormuz ay nagiging target ng politika at militar. Dahil dito, tinarget na Estados Unidos hindi lang ang mga barko o banta sa oras ng pag-atake, kundi pati na rin ang mga sentro ng command, paglulunsad at pagmamanman. Hindi lang sasalagin ng Washington ang mga drone at misil matapos itong ilunsad. Ang estratehiya ay pahinain ng estrukturang nagpapalakas sa Revolusyonaryong Gwardiya sa pag-organisa ng bagong opensiba. Posible ring may presensya ng F-35. Entra exatamente. Sa kalkulasyong ito, ang fighter jet ay hindi simpleng eroplanong pandigma. Gumagana ito bilang isang plataporma ng mga sensor, pang-unggolekta ng datos at koneksyon sa pagitan ng mga puwersa sa himpapawid, dagat at lupa. Sa krisis gaya ng sa Hormuz, ang ganitong kakayahan ay tumutulong matukoy ang banta, magbahagi ng datos at suportahan ng tumpak na pag-atake nang hindi lang umaasa sa lakas. Iniulat ng Reuters na nagaganap ang labanan kasabay ng isang pagtatangkang maabot ang isang kasunduan para formal na tapusin ang digmaan habang hinihintay pa ng Washington ang tugon ng Iran sa isang alok ng Amerika. Hindi agad na resolba ng panukala ang mga pangunahing issue gaya ng programang nuklear ng Iran at ganap na muling pagbubukas ng kipot ng Hormuz.
na ilalagay nito si Trump sa posisyong may presyon. Nitong Biyernes, muling tinarget ng Estados Unidos ang mga barkong Iranian na ayon sa Washington ay nagtangkang labagin ang blokeyong pandagat. Iniulat ng Washington Post na 2 tanker ng langis ng Iran ang pinatigil ng isang FA-18 fighter jet na inilunsad mula sa USS George H.W. Bush habang hinihintay ng White House ang tugon ng Iran sa panukalang kapayapaan. Tinutunuman ng impormasyong ito na paghiwalayin ang 2 larangan. Sa mga tanker ng langis, ang eroplano ay FA-18. Sa mga base sa baybayin, posible pero di pa tiyak ang partisipasyon ng F-35. Nakasalalay ito sa magiging tugon ng Tehran. Kung gaganti ang Iran gamit bagong drone, misil o bangka, posibleng dagdagan ng Estados Unidos ang presyon sa network sa baybayin. Ang panganib sa Iran ay bawat bagong provokasyon ay maaring magbunyag na higit pang posisyon, ruta ng paglulunsad at mga himpilan ng utos. Sa makabagong digmaan, ang taguan sa baybayin ay hindi lang basta gusali malapit sa dagat. Ito ay radar, antena, pantalan, imbakan, command room, sasakyan, tagalunsad at komunikasyon. Kapag bumagsak ang network na ito, nawawala ang koordinasyon ng banta. Ipinapakita ng kasaysayan na hindi basta na lang sumusulpot ang ganitong tugon ng Amerika. Noong 1991, noong Operasyong Desert Storm, halos ganito rin ang lohika sa ibang sitwasyon. Bago kontrolin ang larangan ng labanan, binuksan ng Estados Unidos at mga kaalyado ang daan laban sa radar, utos, komunikasyon at depensang panghimpapawid. Itinala ng Pambansang Museo ng Hukbong, himpapawid ng Estados Unidos, na ang F-117, ang stealth na eroplano ng henerasyong yon, ay lumipad sa 1,271 misyon sa kampanya, may 80% na tagumpay at walang nawalang eroplano sa labanan. Ayon sa tala ng Hukbong himpapawid, sinira ng mga Apache helicopter ang 2 Iraqi radar ng depensang panghimpapawid sa simula ng operasyon. Nagbigay daan para makapasok ang mga eroplanong stealth at mga eroplano ng koalisyon para atakihin ang mas malalalim na target. Ang aral ng kasaysayan ay malinaw. Kapag nagpasya ang Washington na gawing inutil ang isang militar na network, una nilang tinatarget ang kakayahan ng kalaban na tumingin, magkoordina at umatake. Maintindihan din ng ibang mga bansa ang ganitong paraan. Ang Israel ang unang bansa na nagdeklara ng paggamit ng F-35 sa labanan ayon sa Reuters. Ginawa nila ito dahil ang stealth na eroplano ay nagbibigay ng kalamangan kung saan sinusubukang limitahan ng radar, missile at armadong grupo ang kalayaan sa aksyon sa himpapawid. Ilang taon matapos nito, inaprubahan ng Israel ang pagbili ng mga bagong eskwadron ng F-35 at F-15 sa isang multibilyong dolyar na plano para mapanatili ang kanilang kalamangan sa himpapawid laban sa mga banta sa reyon. Para sa Revolusyonaryong Gwardiya, pinakamalalang umatake pero mintis sa barkong Amerikano at pagkatapos ay maging target ang kanilang mga base sa baybayin. Ang susunod na hakbang ay malalaman base sa tugon ng Iran, ang panukalang diplomatiko at sa kilos ng Revolusyonaryong Gwardiya sa Kipot. Kung igit ng Teheran ang sagupaan, kayang palawakin ng Estados Unidos ang pag-atake laban sa mga tagalunsad, radar at sentro ng utos. Malinaw na ipinakita ng operasyon na hindi ligtas ang baybayin ng Iran at bawat opensiba laban sa mga barkong Amerikano ay maaaring magbukas ng daan para sa mas matindi, mas eksaktong tugon na mas mahirap itago. Ako si Milson Alves, internacionalista. Layunin kong araw-araw kang bigyan ng tapat na balita. Nasa video description ang mga news links. I-like mo ang video, mag-subscribe sa channel at tingnan ang mga komento para maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.